makastress. 1, 2, 3. Amen. Kitang-kita talaga. Ang gaganda ng mga damit natin ngayon. Para piyesta lang. Tingnan mo yung katabi. Kasi ang ganda ng damit mo ngayon. Praise the Lord. Ang ganda-ganda. Amen. 2024, the year of answered prayer. Kanina, ito si Sister Daisy, pag ito coordinator, talagang alam yung araw no? Matatapos taruan June, July na. Amen, bilis, kalahating taon na-imagine nyo nung dineclare natin to last year, magkakalahating taon na pala yun. May mga nasagot na, di ba? Marami nang nasagot. At alam ko, marami pang sasagutin ng Lord sa ating mga panalangin. Kaya be excited. Amen. Sapagkat sabi niya sa Jeremiah 33:3, kung mananalangin ka sa akin, ang sabi, tutugunin kita. Minsan, kaya wala kasi hindi mo sinabi. Kaya wala ka kasi hindi mo hiningi. Ayan, ipapahayag ko sa iyo yung mga bagay na dakila, mahiwaga, na hindi mo pa nalalaman. So, ask God, pray. Amen? So, panatiliin yung prayer life natin. Ano yan? Lifestyle yan. Hindi yan pag may kailangan ka, hindi lang pag may karamdaman ka, kundi ginagawa mo kasi bakit gusto mong kausapin ng Lord araw-araw. Amen? Okay, so, akala ko nung una, pangatlo na yung last series natin sa Assurance of Salvation. May humabol pa, pinahabol pa ng Lord. So, part 4 tayo ng Assurance of Salvation, yung mga paano natin malalaman na tayo ligtas. Nalaman natin doon, it's because of Jesus, because of the Holy Spirit, it's because of the love of God. Kaya naman, tignan natin dito sa part 4, paano natin malalaman na tayo ay ligtas. Pero tingnan mo muna yung katabi mo kung ligtas nga yan. Amen? Praise the Lord. Alam niya, ligtas because si Jesus ang nakikita sa buhay na. Okay. Bakit ini-invite daw ng Jesus parang baliktad yata ako. Ayan. Okay, nauna yun. Tingnan natin sa Luke 7:36. Inanyayahan ni Jesus ang isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Noong mga panahon na yon, sino nagpapako kay Lord? Mga Pariseo, di ba? Ngayon dito, in-invite siya. Parang, oy, kain ka dito. Upang makasalo. Pumunta naman siya sa bahay nito, dumulog siya. Pag si Jesus, wala siyang ang patawag sa Tagalog nun? Wala siyang masamang bigas, parang gano'n. Yung lahat pinupuntahan niya, basta in-invite siya. Ngayon ang tanong, alam niya na galit sa kanya to, alam niya na hinuhuli sa kanya. Tingin niyo, bakit in-invite ng Pariseo? Ito pala yung tanong. Bakit na-invite si Jesus ng isang Pariseo? Tingin niyo, bakit siya in-invite? Galit nga yan kaaway nga yan Tingin niyo bakit? Okay, tingnan natin, pag nag-aaral ka ng Bible, tingnan natin yung naunang verse. Sabi dito, sa hangad ng mga tagapagturo ng kautusan, mga Pariseo na magkaroon ng may paparata kay Jesus, binabantayan nila si Jesus. So kaya nila in-invite si Jesus para bantayan, para hulihin. Sabi ito, upang tignan kung siya magpapagaling ng may sakit. So minsan, ingat-ingat kayo sa mga nag-i-invite sa inyo. Baka hinuhuli lang kayo, matakaw pala. O kaya, ay, ganito pala to, pag wala sa church, ingat-ingat, Pero alam ko, wala namang Pariseo dito. Tingnan mo ang katabi mo, Pariseo yan. Hindi naman Pariseo yan, mga hirnan yan. Hindi, joke lang. Amen, okay. Sabi dito, sa bayang yun, okay, so, na-set up natin, in-invite si Jesus, may kainan, may Pariseo. So, ang kasama ni Jesus, andyan yung pangalan niya, si Simon yun. Okay, ngayon, doon sa lugar na yon, may isang babaeng makasalanan. Sa translation sa English, prostitute. And we know the reputation of a prostitute kasi pinakamatandang trabaho ng prostitute. Ang tawag nila, makasalanan. Talagang diniinan dito itong babae ito, makasalanan. We don't know kung na-poor siya para maging prostitute, gusto niya lang o dahil sa kahirapan kasi may mga dahilan yan. Nung nag-check ako, alam nyo, may mga risky na trabaho. Yung trabaho ni Brad Emmanuel, risky yan, di ba? Makit kayo sa poste. So may percentage yan na talagang risky. Ano pa yung mga risky na trabaho? Bumbero, di ba? Ano pa yung mga risky na trabaho na alam nyo? Yung mga lineman ng Meralco, di ba? Yun talaga, dahil live wire yun. Ano pa yung mga risky na trabaho? Police, militar, risky yan. Hindi mo alam kung babalik pa yung mahal mo sa buhay pag umalis. Pero alam nyo, yung mga yun hindi umabot sa 100% ang percentage na risky. Alam nyo yung mataas? Prostitute. 200% risky ang trabaho nila. Bakit? Nabubugbog sila. Inuumangan ng patalim, inuumangan ng baril. Ginagawa silang adik. Amen? So, nakakaawa yung mga prostitute talaga. Siguro yung mga nakikita natin, kala natin ganun-ganun lang, pero hindi natin alam yung buhay nila. Kaya nakakaawa talaga sila. Okay, so babaeng makasalanan, nabalitaan niyang kumain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasidla ng labaso. Nung nalaman niya si Jesus, tanto sa lugar na yon, pumunta siya. Wala siyang pakialam kahit na ang tingin sa kanya ng mga tao doon, makasalanan.
Di ba naalala niyo yung Samaritan, babaeng Samariteo, yung nag-igib ng, anong oras nag-igib yun? Tanghali, bakit? Ang sabi natin, maaring umiiwas, maaring kailangan yung tubig, pero kutob natin, umiiwas sa tao dahil masama yung reputasyon niya. Kahit naman ikaw, di ba, kung alam mo pinagchichismisan ka, ayaw mong pumunta. Pero to wala siyang pakialam. At doon pa sa lugar ng mga Pariseo na numero 1 ng mga judgmental. Kasi mga Pariseo, sobra silang legalistic sa batas. Nakakalimutan na nila yung pagmamahal. They obeyed the law, they forgot the number 1 law, it is love the Lord your God and then love your neighbor as you love yourself. So, may dala siyang sisidlang alabastro. Yun lang sisidlan, yung pinaka-jar na alabastro. Mamahali na yan. Ano pa yung laman nun? Tingnan natin ha. Lumapit sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. So, nung nakita niya si Jesus, pumunta siya. Tandaan, kung ang setting nyo to, baka iniisip nyo, nakamesa sila, no? Pag kumakain kayo, saan ba kayo kumakain? Sa mesa, di ba? Okay, sila hindi. Ang Near Eastern Mediterranean time, ganyan yan, nasa side sila nakakakain. Tapos nakasalampak gano'n, no? Yung criss-cross ba ang tawag doon? No, kaya minsan nakaganyan, nakahaba yung paa nila. So, nakasalampak sila sa sahig. Tapos, dumanas yung babae sa likod, umiiyak, at binasana ng kanyang luha ang paa ni Jesus. Kaya mong gawin yun. Sobrang dami ng luha mo na kaya mong basain. Siguro konti, mapapatakan, pero yung binasa, binasa niya. Tapos alam niyo, pinamunas niya, sariling buhok. Noong panahon na yun, hindi pwedeng makita yung buhok nila, kaya nga nakaturban nakatago Pero siya, wala siyang pakialam kahit ano pa sabihin ng tao sa kanya because of Jesus. Amen? So, nakita natin, sobrang baba. Talaga nagpakababa siya kay Jesus. At sabi niya rito, pinunasan ng kanyang sariling buhok, hinalikan, binuhusan ng pabango ang mga paa nito. Na-imagine niyo? Hindi ulo, hindi katawan, paa. Bakit? Parang hanggang dito lang ako. Kasi sobra kang banal, sobra kang mabait, sobra kang Panginoon ka Ako hanggang dito lang ako sa paa mo. Amen? Di ba pag lumuluhod, tanda ng pagpapakumbaba, ito sobra-sobrang pagpapakumbaba. Bakit? Kasi alam niya makasalanan siya. Alam niya wala siyang kwentang tao. Alam niya na sa lipunan na yon, kung halimbawa mag-ililigtas, alam niya huli siyang ililigtas. Bakit? Wala ka namang silbi. Amen? Wala kang kwenta Sabi makasalanan. Tinatakan na siya ng mundo, tinatakan na siya ng city niya na siya ay makasalanan. Amen? Ang hirap nun, Ikaw, kapatid, pag sa inyo, sa lugar ninyo, sa tingin mo, ano bansag sa'yo? Sa pamilya mo, ano bansag sa'yo? Sa school nyo, anong bansag sa'yo? Throwback tayo, rewind. Naalala niyo yung mga tukso ng bata? Ito, kutuhin. Diba? Ito, bansot. Diba? Yung mga, pango. Diba? Siya, tindi ng bansag sa kanya. Makasalanang babae. So imagine, napakababa niya, wala siyang kwenta. Kaya ang ginawa niya, lalo na lang siya nagpakababa kasi alam niya, ganun siya kababa. Amen? Hindi na siya nagkunwari na siya ay na malinis, na siya ay na sikat, na siya ay mabait. No. Alam niya makasalanan siya. Amen? Yun ang problema sa atin minsan, hindi natin alam kung nasan tayo nakatayo. Sometimes we forgot na tayo rin makasalanan. Kaya minsan judgmental tayo, hindi naman ako ganun kasama, di ba? Isang ganun Okay, so tuloy tayo. Okay, nang ito'y makita ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi niya sa sarili. Saan sinabi sa kanyang? Sa isip lang sa isip. Sabi niya, kung totoong propetang taong ito, dapat ay alam niya na ang babaeng humahawak sa kanya isang makasalanan. Sa kanila, pag nahawakan ka ng makasalanan, madumi ka na. At sila, hindi nila hawakan itong babae ito kasi ganun sila kalegalistic. Yun yung mga Samaritano. Anino lang. Halimbawa ko, dito Samaritano ko, nandiyan halimbawa si Leo. Yung anino ko, tatama sa kanya, iiwasan niya yun. Ganun sila kalegalistic. Ito, nahawakan. Sabi niya, kung talagang propeta ko, alam niya, hindi siya magpapahawak dyan. Sa isip niya lang, sa isip niya lang. Bakit? Alam nila kasi, ang mga propeta that time,
may tawag dito, parang psychic, parang clairvoyant ba tawag doon? Clairvoyant, parang gano'n. So, nabubulol ako. Di ba Elijah, alam nila kung sino yung aatake, naalala ninyo? Yung mga propeta noon, may gift ng Panginoon para malaman kung ano yung nangyayari sa paligid. At kung propeta nga si Jesus, sabi nga sa isip niya, dapat alam niya kung sino to. Anong ginawa ni Jesus? Biglang tumugon sa isip ni Simon. Sinabi ni Jesus, Simon, ibig sabihin niya, Shimon, the one who hears. Kaya pala naririnig niya lahat. May sasabihin ako sa iyo. Ano po yun, Ginoo? So yung isip niya, sinagot ng Panginoong Jesus. Kapatid, ano iniisip mo ngayon? Baka sagutin ka ni Jesus. Lord, wala akong pambayad. Andiyan na si Jody, tsaka si Jonah. Andiyan na si Bill. Amen? Alam ni Jesus ang iniisip mo. Kalapitin mo yung katabi mo. Alam ni Lord iniisip mo. Ganon ka makapangyarihan ng Diyos. Tayo, kaya nating tignan yung panglabas na anyo lang, tama? Kaya nating tignan yung damit, kaya nating tignan yung makeup, kaya nating tignan yung gupit ng buhok, kaya nating tignan kung malinis ang kuko. Pero ang Panginoong Hesus, kita kung sino ka sa loob. Tandaan tayo, may 3 tayong mukha. Lagi ko kinikwento. Unang mukha natin, nakikita natin sa paligid ngayon. Maganda, malinis, gwapo, maayos ang buhok, naka-hairdo, naka-makeup. Yung pangalawang mukha natin, yung mukha natin sa loob ng bahay. Yung nakikita ng anak mo, yung nakikita ng asawa mo, yung nakikita ng nanay mo. Sino kapag sa loob ng bahay? Grabe, sa loob ng bahay, hindi pala naliligo. Yung ganon. At yung isang mukha natin, yung ikaw lang, pag ikaw lang. Ibig sabihin, ano ginagawa mo pag wala nakakita sa'yo? Amen? Nanonood ka ba naman kung ano-ano? Nagmumura ka ba? Naninigarilyo ka ba? Nagbe-vape ka ba? Ganun. Sino ka? Pero ang Panginoong Hesus, alam yung 3 mukha na yun. Kaya wala tayong itatawag kay Jesus. Alam niyo maganda yun. Bakit? Yung kaloob-looban natin, kahit bulok yan, inayos na ni Jesus yan. Amen? Kasi alam niya yan. Amen? Okay. Sinabi ni Jesus, may dalawang, alam mo, Panginoong Hesus lagi sumasagot sa parabola. Alam niyo ibig sabihin ng parabola? Ano yun? It's an earthly story with a heavenly meaning. Okay. May 2 taong may utang sa isang nagpahiram ng pera. 500 salaping pilak. Sabi nila, ang equivalent daw niyan, 1.5 year wage. Imagine niyo napakalaking pera nun. Okay? Ang inutang sa isa, ang isa naman daw 50 salaping pilak. Equivalent to 2 months wage. So, isang malaking malaki at isang, sabihin na nating malaki pa rin. Okay. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Okay. Parang ganito yan. Meron kang kotse na kinuha sa Toyota, Fortuner. Ngayon, hindi ka na nakakabayad for some reason, 3 buwan na. Ang alam mo, pag gano'n, anong gagawin? Hahatakin na ng kasa. Kaso ang nangyari, ito, nagpunta sila ron. Takot na takot ka, hiyang-hiya ka kasi naka-Fortuner ka na eh. Biglang hahatakin pala ng Toyota. Kaso ang nangyari, sir, ito na po yung deed of sale. Ito na po yung ORCR na original. Ha? May nagbayad na po. Ganon. Yung isa naman, kumuha rin sa kasa. Ang kinuha niya lang e-bike, yung mumurahin. Hindi rin nakabayad ng 3 buwan. Ganon din, binigay yung ORCR, yung original na copy, na kanya na yun, yung deed of sale. Parang ganon na nangyari dito sa dalawang to. Isang taon at kalahating sahod, isang dalawang buwan na sahod. Pareho silang binayaran na. Sabi, sila'y pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang hinggit na nagmamahal sa pagkakautang? Parang yung 2 utang na yon, parehong bayad. Ngayon, tanong, sino sa tingin mo yung talagang magpapasalamat? Yung 1 kalahating taon na sahod o yung 2 buwan na sahod? Parang hirap na hirap kayo sa sagot Yung Fortuner o yung e-bike? Fortuner, siyempre. Kasi ang laking halaga. Amen? Kaya sumagot si Simon, sa palagay ko po, yung pinatawad na mas malaking utang, yun naman talaga. Tama ang sagot mo, tugon ni Jesus. Parang sa atin. Minsan, makikita nyo ganito. Pag tayo, konti lang yung kasalanan natin, sabihin na natin konti lang yung kasalanan natin, parang mayabang tayo. Tapos yung isa alam natin na dating callboy yan, dating prostitute yan,
Pero ngayon, nandito sa church nagsisilbi. Nandito sa church, nakagaya natin na talaga. Ikaw, paisi-isi ka lang. Bakit? Uy, yung kasalanan ko lang naman, matakaw ako. Di ba tayo mga tao, kasalanan yun, di ba glutton yun? Yung kain ng kain. Sabihin natin, di, masarap lang siyang kumain. Yung mga negosyante na sobrang magpatubo, sabihin natin, ano yun, kasalanan na yun. Kasi parang sobra-sobra ka magpatubo, ayaw ng Lord yun. Hindi, ano lang siya, negosyante lang siya. Pero yung may kasalanan na nakiapid, grabe ang judgmental natin. Diba? Pero yung isa na hindi lang nag-church ng isang buwan, baliwala. Pero nasa utos yun, tama hindi? Yung isa na pumatay, grabe ang judgmental natin doon. Tama? Kasi tayong mga tao, nilalagyan natin ng percentage base sa kasalanan ang nagawa. Ito malaki kasalanan, ito hindi. Pero sa mata ng Lord, pare-pares lang yun. Pero sige, tignan natin. Ang sabi niya, sino raw yung mas malaki kasalanan? Sino raw yung talagang yung higit na magmamahal? Yung mas malaki. Ngayon, ito na, sabi ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo bang babaeng ito? Ayan. Pumasok ako dito sa iyong bahay na hindi mo ako man lang binigyan ng tubig. Bakit? Custom kasi sa kanila. Alam nyo, wala namang simento pa nun eh. Imagine nyo, Middle East yan. 2,000 years ago yan. Tent ang mga bahay niyan. Hindi naman tent, may mga may bato na. Pero hindi pa sementado. Ang sapatos nila noon, hindi pa Nike at Adidas. Sapatos sila, sandals. Kaya pag sila pupunta sa bahay, tapos doon pagdating sa loob, lupa din, asahan mo dumi-dumi ng paa niyan. Kaya custom nila na bigyan ng, bigyan ng tubig. Kung hindi man ikaw ang mag-uugas, yung iba sila nag-uugas eh. Yung katulong nila, o kaya binibigyan ng tubig pang ugas. Ngunit hinugasan niya ng luha ang aking paa at pinunasan ito ng sarili niyang buhok. Custom nila yon. Tapos sabi niya, hindi mo ako handilikan. Custom nila na pagpapasok ka, tanda ng pagtanggap mo, hahalikan mo yung beso-beso. Hanggang ngayon, ginagawa ng mga Arabic yun. Yung mga Islam, pag nasa Middle East ka, nagbebeso-beso sila. Tanda ng, you're welcome. Siya, sabi niya, hindi. Ngunit ito'y mula na pumasok ay hindi na tumigil sa kahalik sa aking mga, saan tumahalik sa paa? Grabe, no? Naalala niyo yung tatay, yung sa prodigal son? Nung niyakap niya, halikan niya yung anak niya, tanda yun ang pagtanggap. Kahit na ang baho-baho niya, ano yung kinakain na niya? Kanin? Baboy. Tignan mo yung katabi mo. Hindi, pogi yan. Maganda. Amen? So, nakita natin, tanda ng pagtanggap yun, custom nila yun. Bawa, invite ako ni na Pastor Joby sa kanila, hindi tayo maghahalikan, hindi na natin custom ngayon yun. Pero sa kanila, custom yun. Ay sabi niya, hinalik-halikan na aking pa, hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo. Sa kanila, may custom na gano'n, nalalagay ng langis. Para kasi sa kanila, air freshener ang langis. Kasi mainit. Sa atin, grabe, ventilador ang kailangan. Pero yung tatlong bagay niyo, dapat ginagawa mo sa isang bisita mo. Subalit, binusan niya ng pabong aking paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Minsan ganun tayo. Ay, hindi ako masyadong magsiserve ngayon. Kasi konti lang naman kasalanan ko eh. Yes, ligtas naman ako eh, kahit na ganito lang. Kasi kasalanan ko lang naman, glutton ako, matakaw ako. Ang kasalanan ko lang naman, nagmura ako. Hindi katulad dyan. Bumatay yan eh. Hindi katulad dyan, yung mga nakakulong na yan, rapist yan eh. Amen? Kaya minsan, yung level of service natin nakabase sa kung paano tayo pinatawad ng Diyos. Pero sa totoo lang, sa Ephesians, lahat tayo bangkay. Naalala ninyo yun? Pinag-aralan natin. Pare-pares lang tayo patay sa Panginoon. Sabi niya rin, kahit sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan na pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kauntiran ng pagmamahal. At sinabi niya sa iyo, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Okay, post muna ako. Pastor, di by works pala. Kasi gumawa siya di ba? Gumawa siya, ginawa niya? Pinunasan yung paa, nilagyan ng pabango, hinalik-halikan yung paa, kaya siya pinatawad. Hindi. Bago yan nagpunta dyan, tumanggap na kay Jesus yan. Maaring sa Sermon of the Mount, kaya niya ginawa yun, resulta ng kanyang pagiging ligtas. Ulitin ko, hindi sa gawa na kukuha ang kaligtasan,
kundi sa ating pagtanggap kay Jesus. Grasya yung nangyari sa kanya. Pinakita niya yung kanyang pagiging ligtas. Kaya siya ay pinatawad sa kanyang mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain na nagsimula magtanong, sino ba ito nang ahas nagpapatawad sa kasalanan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. So, ibig sabihin, nandun yung faith niya kay Jesus. Hindi dahil sa works na ginawa niya. Ikinorek ng Panginoon yung, kasi iisipin na naman ng mga tao, pati tayo, ay naligtas yan kasi gumawa. Amen? So, tandaan, naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos. At dahil pag ikaw ligtas, kakanta ka ng maganda kay Lord. Pag ikaw ligtas, talaga pag nandito, magpupuri ka kay Lord, wala ka ng pakialam sa katabi mo. Pag nandito ka, kakanta ka, magbibigay ka dahil mahal mo ang Lord. Pag nandito ka o sa bahay ka, talagang ginagawa mo lahat ng dapat mong gawin bilang nanay, bilang tatay. Bakit? Kasi mahal mo si Lord. Amen? Yung service mo, dahilan ng pagiging ligtas mo. Amen? Tandaan, iba ang Christian na nanay sa hindi Christian na nanay. Amen? Makikita mo ang tatay na Christian sa hindi Christian na tatay. Amen? May pagbabago sa buhay. Tignan mo yung katabi mo, yung pagbabago nga yan. Makikita mo yung anak na Kristiyano sa hindi anak na Kristiyano. Makikita mo. Amen? Makikita mo sila. Oo, makukulit yung mga bata, pero alam mo, dahil yan na sinasama mo sa church, dahil yan nakakarinig sa salita ng Diyos, may pagbabago yan. Amen? Kaya tayo ay niligtas ng ating pananampalataya. Okay, evidence. Ano raw yun na? Meron kang puso na naglilingkod. Tignan mo yung katabi mo, naglilingkod talaga kay Lord yan. Amen? Gumagawa ka kasi bakit? Mahal mo ang Diyos. Hindi dahil napipilitan ka lang. Amen? Ako natutuwa ako ngayon eh. Dati kasi okay, magagalit dati mga paniki, iba sa inyo eh. Ba't ako? Ngayon, excited na. O, ikaw devotion. Yes, pastor. O, ikaw ang praise and worship. Sige, nakakanta na ako. Di ba? Ay, ikaw ang worship coordinator. Ay, sino po ba naka-assign? Nakikita yung pagbabago sa sarili natin. Tignan mo yung katabi mo, excited lagi pag ginagamit mo. Amen? Kasi yung puso niya, nasa Lord talaga. Hindi dahil gusto niya lang magamit ng Lord. Oh, maganda naman talaga yon. Pero natutuwa siya, may puso siyang naglilingkod sa Diyos. Amen? Ang taong ligtas, may kusa sa paglilingkod. Amen? Nag-aayos ng silya, talaga naglilinis ng banyo. Pag uuwi, inaayos yan. Alam mo, tuntua talaga ako sa mga bata pagkatapos natin. Minsan nga may laman pa kinukuha na eh. Kasi gusto nila maghugas dahil kay Lord natutuwa sila kasi mayroon silang ginagawa. Amen. Yun yung mga may puso na naglilingkod. Amen. Sabi dito, yung babae, binasa, pinunasan, hinalikan, binuhusan. Nandun yung puso niya talaga. Kasi hindi mo kayang gawin yan kung hindi mo mahal yung taong ginagawan mo. Tama, hindi. Naalala ko lagi, di ba, sabi ko sa inyo, yung anak ko, hirap na hirap huminga nung ilang araw pa lang siya. Dahil mahal ko yung anak ko, nasip-sip ko yung ilong eh. Hindi ko alam kung may kulangot yun. Pero wala akong pakialam. Bakit? Mahal ko eh. Ganon ka pag mahal mo ang isang tao at ganon kalalo pag mahal mo ang Diyos. Amen? Ako po, meron akong confession sa inyo. Madalas ako na-invite sa patay. Mag-pray sa patay. Kaya lang, nabibigatan ako talaga sa patay. Siyempre, mabigat, malungkot eh. Kaya lang, may mga pagkakataon na hindi ako makatanggi. For some reason, kasi si Lord talaga, pumunta ka doon. Ang ginagawa ko na kasi yung iba naman, pinapupunta ko kasi pag-pray ko daw yung patay, which alam naman natin talaga, di ba? Kahit tinatanong ko sa loob-loob ko, ligtas ba to? Kaya sasabihin ko, pag kagaya kahapon, praise the Lord, nagamit ako, iiyakan talaga sila. Tayo ako ron. Although, okay naman, tumanggap naman sila kay Lord, nakita mo na umaliwalas yung mukha nila, after that, iyakan ulit. Kaya sinasabi sa akin ni Lord, pag na-invite ka, mag-share ka. Ganun lang ginagawa ko. Amen? Kasi, mabigat eh. Kaya lang dahil mahal ko si Lord sinusunod ko. Ang bawat isang nandito, katabi mo, inordain ng Lord para magbahagi ng mabuting balita. Kaya tayo dapat gamitin natin lahat ng opportunity maghayag ng mabuting balita. Amen? Lalo ngayon, ayoko kayong takutin, pero alam niyo yung mga nangyayari sa paligid, di ba, yung mga balita. Meron tayong mayor na hindi niya alam yung kabataan niya, yung mga pogo, ginagawa parang ng mga sundalo, may nahuhuling mga agent,
Tapos sa West Philippines Sea, grabe na. Tapos yung ang dami ngayon ng mga Chinese na estudyante, tanungan ng isang kongresista, mayayaman ba yan? Kasi $1,000 ang ginagamit nila para makapag-aral dito. Mamumuhay dito yung mga batang yun, hindi naman the working student. Kung titignan nyo yung mga facts, parang nag-i-implant na sila ng kanilang mga tao dito. Nakakabahala. Amen? Tapos yung tayo pa, talagang pinakita natin na kumakampi tayo sa Amerika at saka sa Ukraine. Hindi ako kaya lang, pag-pray din natin yung bansa natin. Pag-pray natin yung mga namumuno sa atin kasi kung titingnan mo yung nangyayari, hindi maganda. Amen? So bilang Kristiyano, obligado tayong ipag-pray yung ating bansa. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pag-pray mo yung bansa. Pag-pray natin yung mga namumuno, yung bansa kasi delikado sa nakikita ko, hindi maganda. Hindi maganda yung mga... Kasi kahapon may mga usap din akong Christian, nakikita rin daw nila, pinagpipray nila sa church nila. So I urge everybody here to pray for our country, to pray for the leaders kasi hindi maganda yung nangyari. Pero alam ko, kahit anong mangyari sa atin, si Lord bahala sa atin. Amen? Okay, so ayan. Ito yung sinabi ko sa inyo, yung mga custom. Tapos yan, gagawin yan. Kaso hindi ginawa yan. Sinong gumawa niyan? Yung babae na makasalanan. Amen? So ang puso niya talaga, paglingkuran ang Panginoong Jesus. Ang puso niya talaga, gawin yung nararapat kay Jesus. Bakit? Ligtas na siya. Amen? Siguro narinig niya rito yung verse na, "Come to me all of your weary and burden and I will give you rest." Kaya nakita niya yung talagang kaligtasan niya. Merong isang totoong story ito ng isang prostitute na naghihintay siya ng kanyang customer sa isang hotel. Ngayon, itatago niya yung kanyang marijuana. Nakalimutan ko lang yung pangalan niya. Sinulat ko na, hindi ko pa nailagay. Pagbukas niya sa hotel na yon, dati kasi sa Amerika, nung nandun pa ako, hindi, joke lang. May mga, alam niyo yung kulay blue Bible, yung maliliit. Alam niyo yung Bible na yun, yung maliit? Gideon Bible. Yung mga hotel meron nun. Nung pag ganun niya, nakita niya. If the Son sets you free, you are free indeed. Tapos sasabi ron, John 3:16, pagbukas na naman niya, John 3:16. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, whoever believes in Him shall not perish, shall have an everlasting. Nung narinig niya raw yun, para raw siyang binuhusan ng malamig. Sabi niya, Lord, salamat sa pagmamahal mo. Salamat, pinalaya mo na pala ako, hindi ko alam. Iniwanan niya raw yung customer niya. At tumalikod siya at ang una niyang ginawa, nag-church siya. At nakakatuwa naman, yung nakita niya sa billboard, if the Son sets you free, you are free indeed. Amen? Kaya alam niyo, ang Panginoon, kaya tayong palayain, ano man yung ating kabulukan, ano man yung ating nakaraan. Amen? At pag ikaw pinalaya ng Diyos, kikilos ka talaga para kay Lord. Amen? Yung puso mo naglilingkod, yung puso mo gumagawa. Amen? Sabi dito, I was hungry, you gave me something to eat. I was thirsty, you gave me something to drink. I needed clothes, and you clothed me. I was in prison, and you came and visit me. Tinanong siya, sabi niya, kailan nangyari yun? Sabi niya, pinakain ka namin, dinamitan ka namin, dinalaw ka namin. Sabi, pagdating dito, sabi niya, when did we see you a stranger invite you in or needing clothes and clothe you? When did we see you sick in prison and go to visit you? Sabi ng Panginoon, the king replied, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brethren and sister of mine, you did for me. Mga kapatid, yung ginagawa natin sa mga kapuspalad, sa mga hindi nakakilala sa Diyos, ginagawa natin sa Lord. Kaya natutuwa ang Lord sa atin. Amen? Kaya nga pinupush natin na at least every month, makapaghayag tayo ng mabuting balita sa jail. Amen? Alam niyo, tuwan-tuwa ang Panginoon nun. And every time that there will be an opportunity to share the gospel, share. Lalo ngayon sa mga panahon ngayon. Equip na kayo. Kung hindi pa kayo equip, mag-pray lang kayo. Ang Lord ang magbibigay ng ang magbibigay ng salita sa bibig niyo. Amen? Nasabi dito, whoever serves me must follow me, and wherever I am, my servant also will be with me. My Father will honor the one who serves me. Kaya kapatid, kung naglilingkod ka sa Diyos, kumakanta ka para kay Lord, nagde-devotion ka para kay Lord, nag-MC ka para kay Lord, nag-Lord's Table ka para kay Lord, sa labas, naghahayag ka na mabuti, tumutulong ka kay Lord, ano sabi? My Father will honor the one who serves me. Kailan nyo pinaglingkuran si Jesus? Nung naglilingkod tayo sa kapwa. Amen? Kaya nga sabi ng Little Miss Philippines nun
Gusto ko pa maging doktor. Bakit? Para magpagaling ng kapwa. Yung isa naman, gusto ko pa maging engineer para gumawa ng mga tulay para sa kapwa ko. Sabi naman ng isa, gusto ko pong maging abogado para ipagtanggol ang kapwa. Pagdating siya pa, ikaw, ano gusto mo? Gusto ko pa maging si kapwa. Yung hindi tumawa, tulog. Amen? Sabi dito, He will not forget your work and the love you shown Him. And as you have helped His. Kaya kapatid, if there is an opportunity to help. Tumulong tayo. Dahil bakit? Meron tayong crown pagdating sa langit. Amen? Aakyat tayo sa Bema Judgment. Tandaan, hahanap tayo sa Judgment Seat of Christ. Parang ganito yun, elevated. Ibig sabihin ng Bema, nakataas. Alam nyo, may dalawang klaseng judgment sa Bible. Isang white throne judgment, ito yung mga hindi kumilala kay Lord. At yung Bema Judgment o yung Judgment Seat of Christ, yun yung para sa mga kumilala kay Lord, yung mga may Kristo. Tayo naman, awarding, sila road execution. Tayo dito, si Gina kumanta yan, bibigyan ng crown yan. Hindi ko alam kung anong klaseng crown yun. Kung tansan man, hindi ko kasi alam. Basta sabi sa Bible, crown. Si Joby, nag-share yan. Kahit na inaantok na yan, nag-share pa yan. May crown yan. Si Emmanuel, talaga nagtuturo yan. May mga crown. Hindi natin alam kung anong klaseng crown yun. Basta sabi lang sa Bible, crown. Amen. Kahit wala nun, okay lang, basta nasa langit. Amen? Ang kasama mo si Jesus, ang sabi sa Revelation, wala nang lungkot, wala nang iyak, wala nang problema, wala nang sakit. Kaya mga kapatid, kung may kumikirot na sa'yo, sa langit wala na yan. Amen? Wala na yung rayuman na yan. Wala na yung migraine na yan. Amen? Sabi, my dear friends, work out your salvation. Dito yung iba, natitisod Ayun pagtrabahuhan daw yung kaligtasan, hindi work for. Work out. Ang ibig sabihin ng workout, halimbawa nag-gym ako. Nagwo-work out. Pinapractice mo yung pagiging ligtas mo. Sino rito ligtas? Magsabi ng amen. I-practice mo. Work out your salvation. Ipakita mong ligtas ka kasi ligtas ka. Gumagawa ka kasi ligtas ka. Kumanta ka para kay Lord. Mag-serve ka para kay Lord. Amen? Sabi doon, ang taong ligtas may pusong lilingkod. Merong isang babae, sabi niya, hindi po ako marunong atay, hindi po rin ako sumayaw, nahiya ako pumunta sa harapan. Paano siya maglilingkod? Lagi lang siya nag-aayos sa church. Basta may gawain, unang-una yan at huling umaalis yan para, sabi niya, dito man lang magamit ako ng Lord. Alam niyo, nakikita siya ng mga anak niya? Alam niyo, yung mga anak niya, yung tinang ginawa. Isang pamilya sila naligtas dahil sa mabuting ginagawa ng nanay. Pati sa bahay, linis ng linis yan. Linis na ng linis. Hindi ginagawa to para kay Jesus. Kasi yun lang daw kaya niyang gawin, maglinis Hindi raw siya nakapagtapos ng pag-aaral niya. Kapatid, ikaw, ano kaya mong gawin? Tanong katabi mo, ano kaya mong gawin? And then pangalawa, in trust. Dapat meron tayong pusong pagtitiwala. Kagaya ng babae, pinagkatiwala niya yung buong pagkatao niya. Bakit buong pagkatao? Kasi yung buhok niya binuksan niya yung sarili niya. Alam niyo kung may asawa yon, pwedeng patayin yun nung panahon nila. Kasi dapat yung buhok, nakakita lang yan, asawa. Pansinin niyo yung mga Muslim ngayon na dalaga, yung iba, wala pang headgear. Pero once nag-asawa na, naglalagay na. May kasamaan ako ganun Bakit nagganyan na si may asawa na kasi nag-asawa na yan, sir. Ganun pala sa kanila. Kasi bakit yung ulo niya, yung buhok niya, dapat nakita na lang asawa niya. Yung iba mas matindi, hanggang dito sinasara. Ang tawag doon, bukra. Bukra ba yun? Basta ganun, kasi para wala na nakitang iba. Siya pwedeng patayin yan kung may asawa yan. Bakit? Talagang buhok niya, nang hawak siya, pwede siya patayin. Kaya lang wala na siyang pakialam. Bakit? Alam niya, ligtas na siya kay Jesus. Amen? Sabi dito, may dalawang kriminal na inalabas ng kawal upang patayin kasama ni Jesus. Ito yung sa pinako siya sa krus. Ayan. Yung isa nanunuya. Yung isa, anong sabi nung isa? Sabi niya, tama lang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating ginawa. Ngunit ang tayo ito'y walang ginawang masama. At sinabi pa daw, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sabi niya, pag nandun ka na, alalahanin mo ako. Ano sabi ni Jesus? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Nabaptize ba yan? Nashiran ba yan? Hindi na nga nashiran yan. Kaya lang yung puso niya, nasa kay Jesus na. Siguro narinig na niya. Sumampalataya na kay Jesus kasi sabi niya, alalahanin mo ako. Ano sabi ni Jesus? Kita ko yung puso mo, Brad. Sama ka na sa akin. Ang tinitignan ng Lord, yung puso natin.
Hindi yung itsura natin. Wala siyang pakialam kung Shato ka, Shaggy ka, Hernan ka. Hindi alam ni Brad Joel yun. Shato, alam mo? Shaggy, hindi mo rin alam. Tanong mo kay James, alam niya. Pati Hernan, bago. Okay, yeah, Jesus knows how to reward those who trust Him. Kung nagtitiwala ka kay Jesus, talagang may reward tayo sa Kanya. Amen? Alam niyo yung buhay na walang hanggan, sobrang reward na sa atin. Bakit? Hindi naman tayo karapat-dapat sa langit. Pero dahil sa biyaya ng Lord, ibinigay sa atin ang langit. Amen? Kung tutusin, lahat tayo bulok dito, lahat tayo may skeleton in the closet, lahat tayo rito may tinatagong lihim, lahat tayo rito may ginawang hindi maganda at maaaring ginagawa pa natin pero napakabuti ng Diyos. Amen? Pinili niya na isama tayo sa langit. Amen? Dahil nung nagtiwala tayo sa Kanya, sabi niya sa atin, hindi kita papabayaan, hindi kita iiwan. Ang sabi ng kanta kanina, the goodness of God, you're so faithful. Your goodness is, not running out on me. Pigilan nyo, kakanta na. Amen? Napakaganda ng lyrics na yun. Amen? Sabi sa Isaiah, sa Kanya ako magtitiwala. Siya ang aking tagapagligtas. Ang taong nagtitiwala kay Lord, lahat binibigay, lahat ginagawa. Alam niyo, simple lang paano malaman yung nagtitiwala kay Lord. Pag kumakanta tayo rito, kumakanta talaga para kay Lord. Pumapalakpak talaga para kay Lord. Kung gusto mo sumigaw ka para kay Lord. Bakit? Nakikita mo nagtitiwala ka kay Lord. Doon man lang sa kanta, pakita mo nagtitiwala ka kay Lord. Amen? Yung minsan, iba kumakanta. Ganda ng kanta Sinabi ng Diyos, sa sagang buhay ko. Sinabi ng Diyos. Ang galing gumanda Sa tingin mo, kapatid, kung talagang ligtas ka, sa kanta makikita. Amen? Pastor, di ko kanta pumalakpa ka na lang. Amen? Kaya nga, sabi dyan, praise and worship. Ang worship lifestyle, ang praise lifestyle. Pero at least, ito man lang sa pagkanta na to, nakikita ng Lord, kumakanta ka. Kasi oras ng, pagpupuri sa Kanya. Amen? O kaya, ano ba yung mga kinakanta natin? Mga pangako mo. May ganun ba rito? Wala naman siguro. Amen? Praise the Lord. Sabi dito, do not let your hearts be troubled. You believe in me, believe also in me. Amen? Dapat yung puso natin talaga nagtitiwala sa ating Panginoong Jesus. Ang taong ligtas, may pusong nagtitiwala sa Diyos. Tingnan mo yung katabi mo kung nagtitiwala kay Lord. Amen? Okay. Pangatlo, act of love. Kumikilos kasi may pagmamahal. Nagbibigay kasi may pagmamahal. Lahat ng bagay tungkol sa Kanya, pinagkakatiwala niya kay Lord dahil sa pagmamahal. Yung physical life niya, spiritual life, emotional life, pati yung Kanyang love life. Ikaw ba yung love life mo, pinagkakatiwala mo kay Lord kasi mahal mo siya? Yung family life mo, pinagkakatiwala mo natin kay Lord kasi mahal natin siya? Ay hindi, pag family life, akin na to. Ako tatay ng bahay. Ay hindi, pag family life, akin na lang to kasi ako nanay ng bahay. Ay hindi, pag family life, anak ko na susunod. Favorite ko tong anak ko. Ganun ba tayo? Pag love life, saka na kami mag-church, magde-date kami. Andiyan yung Blackpink. Sino may Blackpink? May bagong, sino yun yung kumanta? Bini? Sino ba nakita kong pinagkaguluhan sa MOA? Sino yun? Bini? Tama, Bini? Mga babae. Meron palang ganito ngayon. Hindi ako updated, sorry. Pinapanood ko lang, Itbulaga kasi. Tsaka balita Pero pero sabi ko magagaling sila. Amen? Ang taong ligtas may pusong puno ng pagmamahal, kaya lahat ng ginagawa niya ay dahil mahal niya ang Diyos. Ikaw kapatid, ginagawa mo lahat kasi mahal mo ang Lord. Sige nga, sino nagmamahal kay Lord dito magsabi ng Amen? Amen. Dapat lahat ng ginagawa natin kasi mahal natin ang Diyos. Pag nagbibigay tayo, mahal natin ang Diyos. Pag kumakanta tayo, kasi mahal natin ang Diyos. Pag ba kumakanta ka, ano yung sinasabi? Sumayaw ang lahat ng purihin ang Diyos ng nagpupuri ka man. Dapat ibinibigay mo yung lahat. Sumigaw nga. Para ka sumisigaw ng pabulong. Ibigay mo yung lahat. Kasi bakit mahal mo yung Diyos Amen? Hindi pa pag nagmamahal ka, binibigay mo lahat. Tama hindi.
Di ba yung mga asawa talaga nagpapakahirap yan? Kasi bakit mahal yung pamilya? Yung mga babae talagang gumigising na maaga yan kasi mahal niya yung pamilya niya eh. Yung mga anak nag-aaral mabuti kasi mahal niya yung pamilya niya. Pag nagmahal ka na, nang pumasok na yung puberty, mahal mo na yan. Yung nagkakaroon ka na ng boyfriend, girlfriend, kasi bakit mahal mo yan eh. Di ba? Yung talagang, yung dati pamilya ka lang, ngayon meron ng isang lalaki o isang babae, kasi bakit mahal mo yan? Sana ganun din tayo kasi mahal natin ang Diyos. Hindi lang Sunday lang, hindi lang pag may BS lang, dapat throughout our life, we show that we love God. Amen? Kasi tayo ay mga Christian. Diba? Ang sabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Ngunit sinabi niya sa babae, iniligtas ka na iyong pananampalataya. Kaya yung ginawa niya, act of love na yun. Kasi alam niya, ligtas ako, wala na akong pakialam, ano sasabihin. Tsaka yung alabaster jar, mahal yun, yung pabango, mahal yun. Siguro ilang taon niyang inipon yun. Masakit mang sabihin, pero baka totoo, ilang lalaki ang nagbayad sa kanya para lang makabili ng ganun karaming pabango. Pero wala siyang pakialam kasi si Jesus ang una sa buhay ko. Tayo ba ganun? Pag ba may pera tayo, tinatabi na natin para kay Lord? Amen? Ganun ba tayo? Pag Sunday ba o may Bible study ba, excited ba tayo mag-church? Hindi dahil makikita nyo, kundi dahil alam mo, matutuwa ang Lord sa atin. Alam niyo yung mga bata dito, tuwan-tuwa ako, aga nila. Iba nga hindi pa nagtututbrush. Minsan naalala ko, yung isang pumunta rito, walang salawal. Start na po ba? Sabi ni Pastora, umuwi ka muna nak, magsalawal ka muna. Gustong-gusto nandito, hindi ko alam bakit. Kumakanta-kanta lang naman kami, nanonood lang naman kami. Natutuwa. Tsaka, grabe yung tatalino nila. Lahat ng pinag-aaralan ng lesson, tanong nyo, alam na nila. Ephesians 6:1-3, kayo alam nyo, Ephesians 6:1-3? O sige nga, bibigyan ko ng regalo, yung marunong, Ephesians 6:1-3. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sapagkat ito ang nararapat. O di ba? Sila kabisado. Ang liit nung kanina, siguro kinder lang yun, kahit bubulol-bulol. Bakit? Kasi all out sila kay Lord eh. Pastor, bata pa yun, wala pang iniisip yun. Mas maganda nga sa atin yun, kasi wala tayong iisipin, kasi si Lord mag-provide ng lahat sa atin. Sabi nga ng Lord, pag hindi ka katulad ng batang to, hindi ka makakarating ng kaharian ko, di ba? Parang ganun yung sabi niya. Be like a child. Ano ba yung like a child? Ang buong buso niya kay Lord. Amen? Tanggalin niyo yung anxiety. Nakapanood na ba kayo ng Inside Out? Huwag niyo nang panoorin kasi natataka lang ako bakit walang love doon. Mga emotions yun. Nung pumasok na yung anxiety sa buhay ng bata, nasira ang mundo niya. Kaya sabi di ba sa Bible, do not be anxious about anything but instead pray. Kasi totoo naman yan, pag ikaw nagkaroon ng worry sa buhay mo, baka hindi ka na mag-church. Baka masira ang mundo mo, kawo-worry. Amen? Kaya dapat nandun yung pusong pagmamahal. Naligtas siya hindi dahil sa kanyang ginawa, kundi dahil sa kanyang pananampalataya, kaya siya gumagawa. Ikaw kapatid, nagde-devotion ka ba dahil sa pagmamahal mo kay Lord? Kumakanta ka ba dahil sa pagmamahal mo kay Lord? Nagpipicture ka ba dahil sa pagmamahal mo kay Lord? Amen? Tanong mo katabi mo, mahal mo ba si Lord? Amen? Nakakatawa yung bata. Ano sabi dito? Pakibasa, ito lang. 1, 2, 3. Do? Ulitin ba? 1, 2, 3. Do everything in love. Lahat ng ginagawa natin kasi bakit? Mahal natin ang... Ano yung unang utos? Mahalin ang Diyos. Yun yung unang utos eh. Dapat sinusunod natin yun. Ang pangalawa, mahalin ang kapwa. Sabi dito, little children, let us not love with word. Tamo sabi, tawag sa mga bata. Sa atin, little children. Ang sabi, let us not love in word, yung I love you. Diba yung mga bata, nagliligawan na, I love you, pero pag nandiyan na, nag-aaway na eh. Minsan ganun yung matanda. Sabi ito, talk not in deed and in truth. Pag daw sinabi mo yung mahal ka, pakita mo. Yung mga nagmamahal ditong nanay at tatay, pinakikita ba? Yung mga nagliligawan ba rito, wala ba nagliligawan? Pinapakita nyo ba talaga? Kasi ang love ay action, word. Verb, pangdiwa sa Tagalog. O, tama, napaantri ako. O, yun lang alam ko, tama na, hindi ko na alam yung panghalip tsaka panguri.
Adverb, di ba yun? Okay. Sabi din sa James, listen, my beloved brothers, has not God chosen those who are poor in the world to be rich in faith and heirs of the kingdom, which He has promised to those who love Him. May nakapangako sa mga nagmamahal sa Kanya. Kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, may nakapangako si Lord sa'yo. May pangako. May nakapangako. Hindi natin alam kung ano yun. Pero mahalaga, meron tayong dadatnan doon. Hindi tayo bokya. Amen. May nag-iintay sa atin doon dahil mahal natin ang Lord. Ang taong ligtas, may pusong kumikilos dahil sa kanyang pagmamahal. Amen. And then rest in Jesus. Ang puso mo, tiwala. Ang puso mo, payapa. Ang puso mo, kalmado. Bakit? Alam mo, may Kristo. Wala kang pakialam kung nandiyan si Judith, si Jonah, si Bill. Ang isipin mo, nandiyan si Jesus. Amen. Sino rito ang buhay may Jesus? Magsabi ng amen. Amen. Pag pagod ka na, pag talagang lahat na nangyayari sa buhay mo, marami na hindi mo na maintindihan, pahinga ka kay Kristo. Huwag ka magpahinga sa sinihan, huwag ka magpahinga kung saan-saan. Kay Jesus ka magpahinga. Amen? Sabihin ng iba, I need some space. Sabihin mo, I need Jesus. Amen? Kasi si Jesus lang yung pwedeng tumulong sa atin. Ano man yung pinagdadaanan. Bakit? Kilala tayo ng Lord, wala tayo tatago sa Kanya. Kabulukan natin, yung mga nagawa natin, yung maaaring nagagawa natin, alam ni Jesus yan. Sa Kanya natin pwedeng sabihin lahat. Yan sabi niya, come to me all of your weary and burden. Walang tao magsasabi sa inyan, Brad. Brad, pag may problema ka, lapit ka sa akin. Ha? Pag talagang durog na durog ka, lapit sa akin. Iba, teka, baka pera problema nito, huwag kang lalapit sa akin. Amen. Si Jesus, lahat ng problema mo, ilapit mo sa Kanya. Alam niyo, no, isang araw, nag-down yung connection namin sa office, yung PLDT namin. Kasi 3 yung connection namin. Lahat yun ginagamit. Ang tawag doon, backhaul, yung pinakadaanan, yung main line. Grabe ang hirap. Kasi yung dami kong i-reroute na mga branches, ililipat ko doon sa iba. Stress talaga ako, mga kapatid. Sobrang stress. Kasi ito nakakatuwa. May mga kasamahan ako nagre-reklamo pa. Sa loob-loob ko, bakit gusto ko ba mag-down ng PLDT? Alam ni Brad Iman yan eh. Hindi ko alam ba't nag-down yun. Siguro, fiber cut, may naputol sa linya ng basta may naputol. Hindi ko naman gusto, pero parang kami sinisi, parang kasalanan ko pa, para sabi ni Bea Alonso, parang kasalanan ko pa ngayon ha, ganun. Ganun talaga, gusto ko na mag-walk out, kaya nagpare ako, Lord. Sabi ko, hindi ko naman kasalanan to eh. Ginagawa ko na paraan para lahat magkaroon pa rin, makapagtrabaho pa rin kahit mabagal. Ang nangyayari pag gano'n, i-reroute ko sa ibang daan, babagal. Kasi 3 yun, naging 2 na lang yung daanan, naging 2 yung connection, babagal. Sinabi ko naman, reklamo pa rin, pero sa makapagtrabaho. Tapos ako pa parang pray ako, Lord, sabi ko, hindi ko naman kasalanan to eh. Alam niyo yung buti ng Lord? Usually pag ganun, tumatagal. Alam niyo? Sabi ko, Lord, sana mga before 12 ng kinabukasan, ayos na yan. 24 hours. Alam niyo, 5 pa lang na madaling araw, pagising ko, ayos na. Sabi ng Lord sa akin, nung umuwi ako, sabi niya, umuwi ka ng oras mo, huwag ka na magstay, umuwi ka na. Kasi minsan pag gano'n, nag-stay ako na matagal kasi binabantayan ko pa. Sabi niya, umuwi ka ng oras mo. Kuya ako, huwag mo sila isipin, huwag siyang pansinin. Ay, sabi ng Lord, pinayapa niya ako. Sabi ko, Lord, sana bukas, 12 o'clock, okay na. 5 pa lang na madaling araw, ayos na. Amen? Kasi bakit? Pinagkatiwala mo na kay Lord eh. Sa mga bagay na wala kang magagawa, si Lord ang bahala. Amen? Ikaw, kapatid, ano problema mo? Kaya sabi dito, yung babae umiyak. Kasi tuwan-tuwa siya eh. Nagpahinga siya sa paanan ni Jesus. Parang si Maria. Ay sabi, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things. O sino Martha dito? Tingnan mo natin, baka Martha yan. May Martha ba dito? O sige, Marto. Amen? Sabi niya, but few things are needed, or indeed only one. Sino yun? Si Jesus. But Mary has chosen that is better, and it will not be taken away from her. Iniisip mo yung pagkain, iniisip mo yung baranin, iniisip mo yung pamilya mo, iniisip mo yung sakit. Ang sabi niya, isa lang ang kailangan mo. Sino? Jesus. Pag nasa si Jesus na bahala. Amen. Ang dami ng patotoo, ang laki ng bill sa NKTI, sa kung saan-saan yan. Hindi na nila inintindi. Nung nagpe-pray na, Lord, sabi niya, Pastor, meron na ang kapayapaan. At ang ganda, inaayos na po. Katulad nung namatayan, nag-iisip siya sa ibuburol yung anak, bata pa, 27 years old pa. Makakalungkot. Nasa peak ng kanyang buhay. Puso sa puso.
Tapos sabi ko, ba't dito nyo binurol? Ay, hindi kasi may kilala ako na malapit kay Joy Belmonte, dito, libre. Alam niyo, pag kay Jesus ka lumapit, si Jesus ang maglalapit ng mga tao sa'yo. Lord, kailan ba mangyayari nang gaabot sa akin ng pera? Di ba? Yung mga ganong pangyayari sa buhay, bakit ang Lord ang kumikilos sa buhay? Kasi dati may nagabot sa akin, embutido. Wala kami ulam eh. Nangyari talaga yun na nasa Dubai. Wala talaga kaming ulam. Natanggal ako sa trabaho. Natanggal ako sa trabaho. Pero mo natanggal ako sa trabaho, nandun pamilya ko. Problemang malaki ang kapatid kasi uuwi talaga kami. Kick out ako sa trabaho, hindi ko naman ginagawa yung kasalanan. Grabe yun. Talagang pray lang ako. Alam nyo, isang buwan, may nagbayad ng bahay namin. May nagpupunta, dala-dala grocery. Amen. Bakit? Si Lord tapat eh. Amen. Kaya sabi niya rito, come to me. Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest. Ang sabi ni Jesus, pag may problema ka, lapit ka na sa Kanya. Ayun sabi mo, to a quiet place and get some rest. Kapatid, ang buhay natin, alam ng Diyos, mula simula hanggang katapusan. Kaya tinatawag niya tayo, pag may problema ka, sa Kanya, kahit mga estudyante, ilan na yung nagpatotoo sa BS ko, sa BS na hinawa ko ng mga bata, Pastor, di ako nakapag-review talaga kasi ganito po yung nangyari. Valid yung reason niya. Pero nag-exam pa rin ako. Alam mo, Pastor, isa pa ako sa pinakamataas. Pinaalala ng Lord yung reason namin, sabi niya. Coincidence? Ko lang. Pero alam ko si Lord sumasagot sa prayer. Amen? Basta inuna ang Lord, magmimilagro siya sa buhay. Sabi sa Psalms 4:8, in peace I will lie down and sleep, for you alone, Lord, make me dwell in safety. Ang mga taong ang puso nasa kay Lord, natutulog ng mahimbing. Huwag kayo dito matulog ha, sa bahay. Baka dito tulog lang kayo eh. Amen? Sabi mo sa tabi mo, makakatulog ka na maayos pag si Lord ang nagpatulog sa iyo. Amen. Huwag niyo nang isipin si Judith. Amen. Ito may isang cheetah, may isang mali title ko, zebra. Yung zebra, problema niya kasi yung anak niya, bulag. Nakita na ba kayo ng zebrang bulag? Ako hindi pa eh. Ngayon, inaalalayan niya, pupunta siya doon sa river para uminom. Inaalalayan niya. Ngayon, pagdaan nila to sa mga cheetah, tawanan ng mga cheetah. Dalawang maliit, isang malaki. Ang sabi ng zebra, grabe naman itong mga to, pinagtatawanan yung anak ko, porke bulag. Diba, nanay, ganun, talagang pagtatanggol. Sabi niya, anak, ganito na lang. Ako na lang ang pupunta ng tubig sa river. Dito ka na lang para hindi ka pagtawanan kasi na-hurt ako. Pag anak mo pinagtatawanan, na-hurt ka. Ganun. Pagdaan niya, tawanan yung tita. Sabi niya, sobra na to ah. Hindi na makatarungan. Wala na yung anak ko, pinagtatawanan pa rin. Hindi punta siya ngayon. Kinumpronta, kayo ah, sabi gano'n ah. Pinagtatawanan niyo yung anak ko, porke bulag. Sabi niya, hindi ko na nga sinama, pinagtatawanan niyo pa rin. Gulat ngayon yung malaki. Nanay pala ng cheetah yon. Ha? Sabi gano'n. Ay, sorry kung na-intano ka sa amin, na-intimidate ka sa pagtawa namin. Pero sa totoo lang, alam mo ikaw, ilan ang anak mong bulag? Isa. Ako, 3 anak kong bulag na cheetah eh. Gulat siya. Bulag din pala yung mga cheetah. Eh, ba't kayo nagtatawanan? Pinapasaya ko lang sila, kaya hindi nga namin alam dumadaan kayo eh. Alam mo, kung nagpapahinga ka kay Kristo, hindi mo makikita yung gulo sa paligid mo. Amen? Nakikita mo ba yung gulo sa paligid mo? Nakikita mo ba yung problema mo? O nakikita mo mabuti ang Lord sa buhay mo? Amen? Sino ba tayo? Yung cheetah o yung zebra? Pastor si Hernan. Ang taong ligtas may kapahingahan ng puso kay. And lastly, meron kang pananampalataya. Ang taong ligtas, sobra pananampalataya kay Jesus. Sabi dito, ngunit sinabi niyo sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka na, malalaman mo ligtas kayo. May makapalatandaan ng taong ligtas. May faith kay Jesus. Sabi, if you have a faith like mustard seed, anong kaya natin patakbuhin, paalisin? Budok. Kapatid, ano yung kaya mong paalisin? Ako kahapon, di mag-share kami. Umuulan, sabi ng kapatid ko, kuya, tutuloy pa ba tayo? Umuulan, talagang pinalalayas ko yung ulan. Sabi ko, tumigil ka. Umulan. Huminto yung ulan nung pauwi na ako. Ay, kalaban pala. Minsan yung kalaban, pipigilan kayo. Kasi kung hindi kami tumuloy, hindi mapag-share, di ba? Ang kalaban, pipigilan tayo sa mga gusto natin gawin. Sino rin, di ba nag-share kayo nun, umuulan? Sino nag-share sa jail? Biglang umulan? Di ba, basang-basa kayo?
Nung pauwi na kayo, umulan pa? Di na. Kalaban. Nung isang araw, BS, magtuturo isang kapatid. Walang sound. Sabi ko pa naman ako, kailangan ready ka pag ikaw nagpapacilitate eh. Sabi, hindi pastor, kahit walang PowerPoint, tuloy natin. Nawala. Alam mo, tapos siya magturo, nagka-sound siya. Nag-iba siya ng laptop, maayos yung isa. Sabi ko, yung kalaban, nagugulo talaga. Pero alam niyo, hindi mananalo kalaban sa mga tao na payapa sa Panginoon. Amen? Nagugulo talaga yung kalaban. Trabaho niya yun. Amen? Sabi dito, your faith has healed you. And the woman was healed that moment. Ito yung mahawakan lang yung laylayan. Yung babae kanina, hinawakan ng paa ni Jesus. Ito, mahawakan lang yung laylayan ng damit niya. Gumaling siya. Kapatid, ikaw, ano yung gusto mo mahawakan kay Jesus? Paano mo papakita yung pananampalataya mo kay Jesus? Amen? Ang tanong, may problema ba tayo ngayon? Kumikilos ba yung pananampalataya natin dahil kay Jesus? Amen? Dapat meron tayong pananampalataya. Sabi dito, and when Jesus saw their faith, He said to them, take heart, son, your sins are forgiven. Ito yung binaba nila yung, binutas nila yung bubong, binaba nila yung kaibigan nilang paralitiko. Di ba? Nakikita ng Lord yung faith natin. Mga kapatid, kung sakaling dumating si Jesus ngayon dito, sa tingin mo, from scale 1 to 10, ano yung faith natin? Isip-isip. 2. Mustard seed. Amen? Gano'ng kalaki yung faith natin? Amen? Sabi ito, and I have found, ito naman yung centurion. Pag sinabing centurion, ito yung Roman soldier na meron siyang 100 na katao kasi century. Kaya alam niyo na kung gaano kaluma yung century tuna. 100 taon. Hindi, joke lang. Diba? Centurion kasi 100 yung binabantayan niya. Tapos sabi niya, Lord, may sakit yung aking alipin. Sabi niya, pero wag ka nang pumunta ron kasi sabihin mo lang gagaling to. Grabe, Gentile yan. Kaya sabi niya, I have not found such great faith even in Israel. Amen? Ito maganda. Lahat ng sinabihan ng great faith, puro nasa labas ng Israel. Ikaw kapatid, nasa labas ka ba ng Israel o nasa loob ka? Nasa labas. Masarap sabihin na, Gina, you have a great faith. Amen? Daisy, you have a great faith. Amen? Di ba ang sarap nun? Si Jesus ang magsasabi sa atin. Amen? Ulitin ko, pag scale tayo from 1 to 10, dumating si Jesus ngayon. Gana yung faith natin. Amen? Wala na usapan ng ligtas dito kasi ligtas naman tayong lahat Gana yung pananampalataya natin sa Panginoon. Amen? Merong isang misyonaryo. 6 months na siya sa gubat, sa jungle. Ngayon, nung nasa jungle siya, merong isang bata ron pinanganak, namatay yung nanay. Ang problema, pag namatay ang nanay, kailangan pa dedehin. Dalaga. Wala naman nagpapadede doon. Ngayon, sabi niya, paano pa to? Sabi, ginagawa lang nila, ginaganon lang nila, tapos may gata sila. Sabi niya, Lord, paano ba to? Mamamatay tong batang to pag hindi napadede to. Nag-pray sila. Ngayon, may isang bata. Sabi niya, teacher, kasi teacher din ng Teacher Ditas, teacher ng mga bata. Ako na lang po magpe-pray para sa ating lahat. Nagulat yung misyonarya. Sabi, sige, Jacob, ikaw mag-pray. Lord, bigyan niyo po ng dede yung baby. Bigyan niyo rin po ng maraming gatas. Bigyan niyo rin po kami ng maraming bola para makapaglaro kami. At ako po, gusto ko po ng eroplano kasi gusto ko maging piloto. In Jesus' name, amen. Nagulat yung misyonarya. Sabing ganon. Di kaya, baka naman mapahiya ako dito. Sabi niya ganon. Alam niyo, after a week, dumating yung LBC. Alam niyo, darating yung doon, 5 months. Nag-pray siya, sabi niya, kasi sabi niya, problema niya, kahit magpadala ako ng telegrama sa syudad, hindi makakarating kasi 5 months ang layo. Sabi niya, sobrang layo. May dumating 1 week, ang laki ng mga, parang balikbayan, tax dito sila, mga supplies nila, linen, gamot. Alam niyo, nung bubuksan na yung maliit na box, yung dalawang maliit na box, alam niyo laman? Dede, gatas, babero, lampin. Tapos mayroong message doon. Sabi nung isa, hindi namin alam, pero may nagdala niyan dito sa operation center. Kailangan nyo daw yan. Pinadala yon 5 months ago. Mga kapatid, baka yung pinagpe-pray mo on the way na. 5 months ago pa pinarating ni Lord, nade-delay lang. Baka malayo pinanggalingan. Patuloy mo yung pagpala. Ito matindi, nung bubuksan ng isang box. Puro bola. Kasi daw, yung isang nag-donate,
merong sporting good. Sabi ng bata, teka, bakit nasa kanila lahat yung pinag-pray ako wala? May humabol, iiyak na siya, may humabol, may naiwan pala. Isang box, puro ereplanong laruan. Amen? Alam ng Lord ang kailangan natin bago pa po natin ibuka ang ating bibig. Amen? Sinabi ng Lord yan, hindi ako may sabi niyan. Kapatid, ano yung pinagpe-pray nyo ngayon? Baka on the way na delay lang. Kasi sabi, bago pa natin ibuka ang ating bibig, sinagot na ng Lord. Kung tayo ay may pananampalataya. Sino rito magsasabing on the way na yung prayer niya? On the way na yan. Claim mo na yan. Kasi parang yung bata, no? 5 months, ang layo. Pero 5 months, sinagot na para ng Lord. Ngayon mo palang sinabi. Amen? Ang taong ligtas may buong pananampalataya sa Diyos. Summary, ano yung number 1? Malalaman ng taong ligtas? Service, naglilingkod. Naglilingkod siya sa Panginoon. Pangalawa, nagtitiwala. Nagtitiwala siya sa lahat ng pangailangan niya kay Lord. Pangatlo, meron siyang act of love. Lahat ng ginagawa niya kasi mahal niya ang Lord. Pangapat, siya ay nagpapahinga kay Jesus. And then lastly, siya ay may total faith kay Jesus. Amen? Kapatid, kung may total faith ka kay Jesus, bukas bakalawa, andyan na yung answered prayer. Amen? Kaya sabi dito, how do I know I'm really saved? May puso. Sa puso nakikita. Parang gilas lang yan. Sa puso nalalaman kung mananalo. Alam mo si Chris Newsom? Si Chris Newsom, player ng Meralco, yung nag-champion na PBA, yung manonood ng PBA. Ang ganda ng laban. Last 7 seconds yata, kung hindi ako nagkakamali, tumablay yung San Miguel. Nag 3 points si Junmar Fajardo. Yung Junmar Fajardo, hindi naman 3 points yan, ang laking tao. Pagbato niya pumasok, so alam nila overtime. Kasi game 6 na eh. Pag nanalo Meralco, champion. Ngayon, 3 seconds. Pinasa yung bola kay Chris Newsom. Pasok siya sa gilid. Ang laki ng bantay niya, tira siya. Pasok. Champion siya. Nung in-interview siya, sabi niya, sa akin nila binigay yung bola kasi nagtitiwala sila sa akin. O talaga, kasi bakit? Ilang taon ako nagpa-practice ng tirang yun. Kaya alam ko, pag bato ko, pasok na yun. Ikaw kapatid, ano yung pananampalataya mo? Kaya yung prayer mo, alam mo, andyan na. Amen? At sabi rito, sa Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all my heart. Makikita mo ang Diyos pag buong puso ka naghahanap. Palakpakan natin ng Lord, tumayo na tayo. Amen?